Tatlong gabi, tatlong katok, at sa huling gabi, may isang papalitan. Pero ang hindi alam ng lahat, may mas malala pang nangyayari sa likod ng pinto. Hindi na ako gumalaw matapos kong marinig ang katok mula sa loob ng apartment. Nanggaling yun sa likod ko, sa lugar kung saan ako lang dapat ang tao. Dahan-dahan akong lumingon. Sobrang tahimik ng paligid. Walang kang kahit na anong maririnig. Pero ramdam ko, hindi ako nag-iisa sa loob ng kwarto. Tumakbo ako palabas ng unit. Hindi ko na hinintay ang pagsapit ng 3:00 ng madaling araw. Kailangan kong makatakas dito. Ayokong mamatay, sabi niya sa sarili. Habang tumatakbo sa hallway, may napansin si Mark na kakaiba. Lahat ng pinto, may marka ng gasgas. Parang may paulit-ulit na kumatok. At may pilit na pinapasok. Huminto ako. Dahan-dahan kong tiningnan ang mga pinto. At doon ko napansin, may mga numero nakaukit. Sa bawat pinto, 3 o'clock, 3 o'clock, 3 o'clock. Paulit-ulit. Parang marka ng isang sumpa. Bigla kong naalala ang janitor. Tumakbo ako papunta sa ground floor. Pagdating ko doon, wala siya. Tahimik ang lobby. Walang tao. Kahit sa labas ng building, wala kang makikita kahit naglalakad man lang. Nakakapagtaka na palagi naman ay may mga makikita sa labas. Pero may nakita akong lumang logbook sa mesa. Parang may bumubulong sa akin para kunin ito. Binuksan ko at binasa ang nakasulat. Doon ko nakita. Listahan ng mga dating nakatira. May mga pangalan. At sa tabi ng bawat pangalan, may iisang nakasulat na oras. 3 a.m. Nilamon ako ng takot. Pero mas lalo akong nanlamig nang makita ko ang pinakahuling entry. Sarili kong pangalan. At ang date, bukas pa lang. Biglang may nagsalita sa likod ko. Hindi ka pa dapat nandito. Dahan-dahan akong lumingon. Ang janitor. Nakatayo sa dilim na parte ng building. Pero iba na ang itsura niya. Mas maputla. Mas walang buhay. Lumapit siya. At hindi ka dapat tumatakas. Nasa huling gabi ka na. Hindi ako makapagsalita. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Tanong ko. Ngumiti siya. Isang malamig, nakakatakot na ngiti. Atin. Ano pong ibig ninyong sabihin? Lumapit pa siya. Atin itong ginagawa. Nanlaki ang mata ko. Dahan-dahan siyang tumawa. Hindi multo ang kumakatok. Hindi sumpa. Hindi demonyo. Huminto siya sa harap ko. At hindi ka biktima. Mahina niyang ibinulong. Kasama ka sa kanila. Biglang bumalik ang alaala. Mga pinto. Mga katok. Mga mukha ng takot. At ako, nakatayo sa labas ng pinto. Kumakatok. Napaatras ako. Hindi totoo yan. Ngumiti ang janitor. Tingnan mo ang sarili mo. Dahan-dahan akong tumingin sa salamin sa lobby. At doon ko nakita, hindi na ako ang dating ako. Maputla ang balat ko. May mga marka ng kamay sa leeg. At ang mga mata ko, wala ng buhay. At ang pinaka nakakatakot, sabi ng janitor, Hindi mo maalala kung kailan ka namatay. tumigil ang mundo ko. Dahan-dahan kong tiningnan ang logbook. At doon ko napansin ang isang bagay. Hindi pala bukas ang date. Luma na ito. Matagal na. Ilang linggo na ang nakalipas.
Ibig sabihin, matagal na akong patay. Biglang nagdilim ang paligid at unti-unting nagbago ang lugar. Nasa harap na ako ng isang pinto. Isang bagong apartment. May ilaw sa loob. May taong nakatira. May bagong biktima. Hindi ko nakontrol ang katawan ko. Unti-unti akong naglakad papalapit sa pinto. Itinaas ko ang kamay ko. At kahit ayaw ko, kumatok ako. Sa loob ng apartment, may isang lalaking natutulog. Unti-unti siyang nagising. Tumingin sa orasan. 3 a.m. At dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Hindi niya alam na ang kumakatok sa labas ay isang tulad kong hindi na makaalis. At kung sakaling marinig mo ang 3 katok ngayong gabi, huwag na huwag mong bubuksan ang pinto dahil baka ako na ang nasa labas.